Okay, so that will happen sa rapture. Sa lang kapamilok, ang mga tao, ang mga anak sa Ginoo mawala sila. But you know today the devil is working hard is they are ang mga demonyo, ang yawa, they are preparing sa rapture. At the end, gihapon, ma-deceive niya ang mga tao. Now, in 2026, 2025, daghan kayo ang mga scientists nga nag-imbestigar sa UFO and the so nga ni UFO and the and flying object, no, nawala sila. I believe nga trabaho ni sa yawa para matabunan ang rapture, ang mga tao, ma-deceive gyapon sila nga gikuha ta sa mga tagalaing planeta. So doon ay mga record din this is real. No, inyo na mabasa sa internet, no, nga mga scientists nga nawala sila, no, missing. So sa Amerika nagubot sila nganong nawala ning mga tawhana. And these people, they are scientists and involved sila sa pag-investigate sa UFO. So ano man, Pastor, naman ni kuhan sa rapture? Yes, because the devil wants to deceive sa mga tao na dili nila mahibaw-an ang tinuod, mahitungod nga sa pagbalik sa Ginoo. Then, what will happen to the world after the rapture? Human sa rapture, this world will experience great suffering. Now we will study about what will happen after sa rapture. So ibalik nato itong atong gikuan ganina. Okay, so mauning church age. And then, diri, pag human sa rapture, this is the rapture, and mauning 7-year tribulation. Diri, no? Okay? Nakuha ba ninyo, ha? So, human sa rapture, what will happen sa kalibutan? Doon ay gitawag 7 years tribulation. Okay? Una, diri sa atong ginabasa sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 2 and 3. 1 Thessalonians chapter 5 verse number 2. Una diri atong makita, the false face covers the world. Dunay false nga kalinaw, dili tinuod nga kalinaw sa kalibutan. So, human sa rapture, ang kalibutan dunay kalinaw, pero dili tinuod nga kalinaw. No? Diya sa kalibutan. Pero wala na ta diri. Kung luwas ka. So importante kayo imong siguruhon imong kaluwasan because all the signs of the coming of the Lord Jesus Christ is visible today. And we don't know ano siya mubalik. Now, kung malinaw na ganing ang kalibutan, gubot pa man ta karon, di ba? Kung malinaw na ganing ni, diha na mubalik ang Ginoo. Kay gubot pa man. Inig kalinaw na, diha mo gawas na ang Antichrist. Dunay mo gawas nga powerful leader nga mauna ang Antichrist. Ang mga tao nagtuo sila nga this man, because of him, dunay peace sa kalibutan. Pero that's the Antichrist. Now, it brings temporary peace and unity. Many believe that the world finally is stable. Stable na ang kalibutan. Wala na, humana itong mga gubat, mga bingkel-bingkel. But atong makita diri in verse number 2, atong balikon sa pagbasa, in 1 Thessalonians chapter 5, verse 2. For yourselves know perfectly that the day of the Lord so cometh as the thief in the night, when they shall see peace and safety, then sudden destruction cometh upon them, as travail upon the woman with a child, and they shall not escape. So, klaro kayo na to, makita dinhi nga dunay dili tinuod nga kalinaw sa kalibutan. Humani ini dunay mugawas nga kagubot sa kalibutan, no?
So nalay false peace sa tibuok kalibutan. Ang mga tao malipay na sila, wa na gyud, di na mo taas ang krudo. Okay na kayo ta. Pero di ay dili din na, that's a false peace nga dili tinuod nga kalinaw. And then number 2, dunay global, mo ni mahitabo sa kalibutan human sa rapture. Una, false peace covers the world. Number 2, global war break out in Revelation chapter 6, verse 3 and 4. And we had opened the second seal. I heard the second beast say, "Come and see." And there went out another horse that was red, and power was given to him that sat thereon to take peace from the earth, and that they should kill one to another. And there was given unto him a great sword. Now, nakita na ito diri, dunay global mga war breakout, dunay gubat sa tibuok kalibutan. Grabe. Nation fight each other. Violence spreads everywhere. Global conflict began. In Revelation chapter 6, verse 4, and there went out another horse that was red, and power was given to him that sat thereon to take peace from the earth, and that they should kill one another. And there was given unto him a great sword, widespread war. Ini ato na tsagamtaman karon, dili pa ni mao. Nga grabe ang gubat na Ukraine and Russia, America, Israel, Iran. But this time, grabe ni nga gubat. Aron kayo ang mga silingan ng mga nasod na mga conflict. But this time, makita yun nga maggera sila. Doon ay massive destruction. So, can you imagine, inigbalik sa Ginoo, unsay mahitabo sa kalibutan, grabe nga kalisdanan sa kalibutan. And then number 3, economic collapse and famine. Siyempre, doon ay gubat, doon ay away, doon ay economic collapse and famine. No? In Revelation chapter 6, Revelation chapter 6, verse number 5 and 6. And when he had opened the third seal, I heard the third beast say, "Come and see." And beheld, and lo, a black horse, and he that sat on him had a pair of balances in his hand. And I heard a voice in the midst of the four beasts say, "A measure of wheat for a penny, and 3 measures of barley for a penny. And see their heart not the oil and the wine." Okay? Nakita nato diri ang economic collapse. Nga grabe kamahal ang mga palaliton. Kining penny, kailan mo unsay penny? Kwarta ni. Is 1 day wage of a laborer. So ato pa, ang usa ka penny, mao ni imong sweldo sa usa ka laborer, sa usa ka adlaw. Ang ingon dire, nga a measure of wheat for a penny. So it means, kanang measure of wheat, usa na kaadlaw nga budgets nga kaon sa usa ka tawo sa harina. Kita, dili man ni harina to, bugas man ni to, bugas, no? Giingon din nga ang usa ka kilo nga harina muna siya ay measure of wheat. Ang presyo niya usa ka adlaw nga sweldo sa laborer. Pila may atong minimum wage na to? 470 ba? Dili sa tubod, no? 470, no? Sa kabalo? 470, 450. 450 pa, 470 siguro, no? Ang Manila
Mahal, 600 siguro o 590. Now, can you imagine ang kilo sa bugas, usa ka adlaw nga sweldo sa laborer, kung 470 ang kilo, angal na magayta sa bugas karon, pila kilos bugas karon? 40, 50. Ha? 60. Oh, mahal na gani na. But this time, ang kilo sa bugas, hapit mag 500. Kunyag, di ka madala sa rapture. Noon, mabuhi ang tas Pilipinas, mukhaon lang tagkamuti. No? Nga naman, tungod kay dunay gubat sa tanang region, sa tibuok kalibutan, ang ekonomiya mo collapse o nung grabe nga gutom. Nakita ninyo karon, ang Amerika kontra na niya ang Canada. Di ba? Ang mga silingan karon mag-away-away na. Ang China kontra niya ang India. Ang Pilipinas, giawayan nato ng diha. Ang atong kontra labos na ang China. Pero nagbikel sa ta sa mga silingan nato. But this time, there's wars and conflict between nation and nation. Grabing gubat ni. Karon magani ang gubat sa Middle East ra, problema magayta. Unsa ka ha, bisag asa talingi, nay gubat. Tungod kay dunay gubat sa tanang region, sa tibuok kalibutan, ang ekonomiya mo collapse ug dunay grabe nga gutom, mahal kayo. Usahay gani moingon ko kung magubat no, wa na tay tambal. Di na ko kaginawa, akong ilong plug up kay wa na ko'y tambal, patay ko guna. No? Kamo nga na ay maintenance sa inyong sugar, magubat, wa na mo'y tambal. Kaon na lang mong saging. Hinahinay para di mo taas yung sugar, kanang hilaw nga saging. Pwede lisura, oy. Now, pero luwas ka, walay problema, kaya wa naman ta dire. Diba? Pasalamat ta sa Ginoo nga giluwas ta sa Ginoo, moabot ning panahon na kuhaon na sa Ginoo ang church, wala na ta dire. Doon ay mga tao siguro nga magyaga-yaga about sa simbahan. When we shared in the gospel, di sila mo to. But during this time, they will remember the word of God nga atong giwali niya. No? Usulti ta sa maayong balita sa kaluwasan, bisan di sila mo to kay wata kabalo. Ani nga time, diha nila madumduman nga ang atong gisulti tinuod di ayo. Okay? Nunay food shortages become severe. Grabe. Grabe nga kalisod sa mga tao sa kalibutan. Dunay gubat, bisag asa nga side, dunay economic collapse, lisod kayo. And then number 4, dunay massive death across the earth. Revelation 6:8. And I looked, and behold, the fell horse, and his name that sat on him was Death, kamatayon. And hell followed him, with him. And power was given unto over the fourth part of the earth to kill with sword, and with hunger, and with death, and with the best of the earth. Can you imagine? Dunay war, dunay hunger, disease, kill millions. A large portion in humanity dies. Sa upat ka tao, usa mamatay. Grabe na. Siguro kung di na maganap o funeral service, kada pamilya nay mamatay. Grabe. Imong silingan nay namatay. Bisag asa ka. Mga igsoon ko sa Ginoo, grabe nga kalisod nining panahon na. O kini hapit na nato ni matagamtaman sa mga tao nga wa maluwas, pero kita puhaon na ta sa Ginoo. Amen. And then natural disaster increase in Revelation 6:12. And behold, when he had opened the sixth seal, and lo, there was a great earthquake, and the sun became black of sackcloth of hair, and the moon become as blood. Duroy grabe nga linog. And lo, there was a great earthquake. Great earthquake, grabe nga linog. Maybe doon ay mga volcano. Nga
Mubuto, grabe nga katalagman, matagamtaman sa mga tao. Gutom pa, gubat pa, napay natural disaster nga matagamtaman sa tao, no? Grabe gyud. Muna pasalamat ta sa Ginoo nga giluwas ta. Muna magpalangalangalagan lang ta sa Ginoo kay ngano man bisa kung saon nato kining maong mga butanga moabot gini sa kalibutan. This world is not our home. Ang atong lugar mao ang langit. So luoy itong mga tao nga ilang paglaom dinhirang ining kalibutana. Doon mga tao nga grabe nilang trabaho, paningkamot tong negosyo, para daghan sila kwarta, para mabilin silang mga anak. Apan, time will come, kanang tanan nilang gihimo, di gina nila makaluwas sa ilang kalisod. Maabot ng panahon, inigbalik sa Ginoo. Okay? And then, number 6, disturbance in the heaven. In Matthew 24, verse 29, immediately after the tribulation of those days, okay, shall the sun undarken. No? Ang adlaw mungit-ngit na. And the moon shall not give her light. Noon, kanang moon, nagkuha na naghayag sa adlaw. Siyempre, kung itom ng adlaw, wala na bulan. Dito siya nagkuha kahayag sa adlaw, ang moon. And the stars shall fall from heaven, and the powers of heaven shall be shaken. Grabe ni, nga panghitabo sa kalibutan. In Revelation chapter 6, verse 12 to 14, and I behold, then he had opened the sixth seal, and lo, there was a great earthquake, and sun become black, and sackcloth of hair, and the moon become as blood, and the stars of heaven fell unto the earth, even as a fig tree casteth her untimely figs when she is shaken of a mighty wind. No, and the heaven departed, and scroll when it's rolled together, and every mountain and island were moved out of their places. Can you imagine? Ang bukid mubalhin tungod sa kakusog sa maong linog. Wala na ni maobserbahin pa sa mga tao sukad. No? Una, sun shall be darkened. Kung tayo nangutana uban, mahitabo ka ha, ang adlaw di na muhayag. Possible causes, yun sila sa mga Bible scholar, maybe volcanic super eruption, as and sulfur block the sunlight. So it's possible nga doon ay volcanic eruption everywhere, and then doon ay nag-block sa sun. Or doon ay nuclear war, nuclear winter, ang tawag nila. Smoke fills the atmosphere, sunlight reduced globally. So tungod kay mga posible ni mahitabo. We don't know. Ugon say mahitabo yun, but gisulti ni sa Biblia. Or asteroid impact dust cloud. Kanang asteroid mo mahulog sa kalibutan. Doon ay grabe nga dust and black sunlight for the month or a year. Di makita ang adlaw sa usa ka bulan o usa ka tuig. Scientifically, this is called atmospheric opacity o sunlight block. So, grabe ni nga mahitabo sa kalibutan. Nga wa pa sukad matagamtami sa tao. And then moon shall not give her light. Ingon sa Bible. The moon reflects sunlight, so if sunlight is black, moon appear dark. E kanang adlaw, anang adlaw mo ni naghatag og kahayag sa bulan. Kung wala na hayag ang adlaw, ang bulan dili na sad mohayag. E kagabi, pertingit-ngita na. No? Stars shall fall from heaven. Now, not literally stars, kay dako man ang stars. No? Maybe meteor showers, debris entering the atmosphere. And then power of heaven shall be shaken. Solar storm affect earth ang magnetic field. Kita,
Nga wa ta mahulog kay tungod sa magnetic field. Pero during this time, dunay epekto sa magnetic field. Murag ang adlaw, init na kayo. Ano bitawng naisiga? Kung iana ra nimo, murag iana nimo tudlo ba? Kasulay mo, og naay kalayo, iana nimo tudlo, murag di kay sakit, no? Pero ipundo nimo, mapasok gyud ka. So kung dunay mga problema ninguna na ang kalibutan, grabe ang matagamtaman nga pag-antos sa mga tao. Dunay grabe nga linog sa kalibutan. Nga wa pa matagamtamisukan. In Revelation chapter 12 verse 14, and behold, where he had opened the sixth seal, and there was a great earthquakes, and the sun become black, sackcloth of hair, and the moon become as blood. And the stars of heaven fell unto the earth, even as a fig tree casteth her ultimately pigs when she is shaken of a mighty wind. And the heaven departed as a scroll when it is rolled together, and every mountain and island were moved out of their places. Grabe nga kusog nga linog. Wala pa ni sukan, no? Grabe, no? Mountain and island were moved out of their places. Grabe na. Sa may tabo ka na, pastor? May tabo gina kay naman sa Biblia. Amen? Grabe ni nga kalisdanan sa tao nga ilang magtagamtaman sa mga tao nga wa ilang gisalikway si Jesus Christ nga ilang bugtong ug personal nga maluluwas. Taon sa may atong buhaton karon. Nakabalutang ang hapit na mobalik ang Ginoo na siguruha ang imong kaluwasan. Are you saved? When and where you accepted the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Doon ako'y kaila na may kandidato siya. Nibisita guys sa atong church. Iyang papa, akong kaila. Ako siyang giingnan, attorney. Ningon sila, dili sila mobutar nimo kay wa kuno ka maluwas. Ko attorney, nakadumdum ka, kanus-agi di mo gidawat ang Ginoo. Anak ni siya pastor ha. Yang papa, attorney sad. Ingon siya, katulo, maging ako gidawat ang Ginoo. Ko, atong katulog yun. Agi kay tinuod. Kaya ako pong tanaw niya, murag wala gid po tinuod na luwas. Ko, can you give your testimony? Where and when you got saved? Mga igsoon ko sa Ginoo, bahala ikaw mo'y pinakapurdoy nga tao ning kalibutan na. Basta tinuod lang yung ka na luwas. Kay kung wa ka maluwas, ini kamatay nimo, wa na'y panahon nga maluwas pa ka. How about you this afternoon? Kamong nagdako diri sa simbahan. Are you saved? Kay dili baptis ang makaluwas. Pastor, baptis akong papa, baptis akong mama. Luwas gyud ko. No. Personal ang kaluwasan. Busa imong dawaton si Jesus Christ as your personal Savior. Pasabot niya na, it doesn't mean yung papa, yung mama, ginawat sa Ginoo, ikaw sad, anak na sa Ginoo. No. You need to believe and accept the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Ikaduha nga atong buhaton. Una, siguruho na ito atong kaluwasan. Ikaduha, atong mupadayon ta hantod sa pagbalik sa Ginoo, pag-alagad sa Dios. Amen? Ikatulo, atong isugilon ang maayong balita. Karon kita nga mga Kristohanon, ang mga tao nga di sila mutuo sa atong gisulti, tungod sa atong testimonyo. Una, importante kayo sa atong pagkakristohanon, makita nila si Kristo sa atong kinabuhi. Young people, amina mo, kung dili mo magtarong sa inyong kinabuhing kristohanon, daghan ninyong parente, mga minahal sa kinabuhi, maimpirno. Gamiton mo sa yawa tungod sa inyong kinabuhi. Ihatag ninyo inyong kinabuhi sa Ginoo, alagaran nyo ang Ginoo, ug ang Ginoo magpanalangin sa imong kinabuhi ug mahimo kang blessing sa mga tao. May akong pag-ampon ni sa atong church nga every one of us we become a blessing sa atong mga relatives,
Nakita nila ang Ginoo nag-bless sa atong kinabuhi. Nakita nila si Kristo sa atong kinaiya. Na dili ta pareha nila. Ha? Kung sila palaaway, di ta palaaway. Amen? Kung mag-away mo sa inyong bana, ayaw mo i-post ninyo sa Facebook inyong bana, kana kung bana, gadako lang ng ilong. Yung po ng bana, ikaw po, gadako lang na imong bakba. Mag-away ka mo, ayaw ninyong dalahiga ang uban, aron di sila maimperno. Amen? Mga Kristohanon, the purposes of this lesson, na atong makita nga Biblia tinuod nga Ginoo hapit na gyud mo balik. Okay? So, sa atong ginitunan, sa 7 years tribulation, 3.5 years, linaw pa. Uman sa 3.5 years, diya na mugawas ang kalisdanan, mga pag-antos sa mga tao. Salamat na sa Ginoo nga iluwas na sa Ginoo. Muna siguruhon na ito atong kaluwasan. Unsa kaha atong rapture, ikusa ka ito nabilin. Pagtanaw nimo, because daghang mga pastor nagtuo sila, Sunday ang pagbalik sa Ginoo. The day of the Lord, this is Sunday. Yung pagbalik sa Ginoo, wag ana nimo, pagsimba ka, nakasimba tuog ka, pero wag ka maluwas. Paano nimo? Basta lag katunga sa atong church, wag madala, no? Kung maabot ng rapture, inyo na ni property. Bahina ninyo ni. Kanang akong sakyanan, baligya niyo na. Inyo na. Ang pangutana, Pastor, napay maluwas human sa rapture, muna atong padayonon sa sunod nga mga panahon. Okay, let's pray. Our Heavenly Father, we thank you, Lord, sa imong pulong. Ako nag-pray, ikaw mag-bless din. Yato, in Jesus' name I pray. Amen. Sige.